Kapayapaan. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa namang paghayag na aming pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon, pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ngayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Alright. Kagaya na sinasabi ng banal na Espiritu, ang banal na Ama na si Allah at ang kanyang anak na si Jesucristo ay kapayapaan nawa ang sumainyo, sabi niya, buong Pilipinas at buong daigdig. Kaya itong mensahe na ito para dito sa Sultanate sa Mindanao na nagnanasaan ng kapayapaan. Si General Pilota. Si General Pilota bilang sundalo ng bayan, nagmamalasakit sa bayan, pero sinabi niya siya na pagbibintangan at napapabayaan. Kaya lang, ito may papayo ko sa iyo. Magtiis ka sa pigatihan na tinatamo mo ngayon, dahil nakita mo na yung matuwid na daan na binabasbasan ng Ama. Isa lang, babae ito, pero matuwid ang kanyang panalita. Dahil ayon sa Ebanghelyo para sa kapayapaan, ang tinuturo ay ganito: ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, yung paksa mo na ayaw mo ng patayan, huwag mo nang gagawin. Dahil tayo ang gagamitin ng Diyos para sa kapayapaan at huwag natin gantihan ng masama sa masama. Kung pagwikaan kayo na masasama, mapalad kayo. Tiisin nyo yan. Dahil yan din ang ginawa nila sa mga propeta na nauna sa atin. Yan ang sabi ni Jesus sa Matthew 5, 17. Mateo Kapitulo 5, talatang 17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ano kasi ang utos ng mga propeta sa bibig ni Moises? Ito nakalagay doon sa Deuteronomio 10:12. Deuteronomio Kapitulo 10 hanggang 13. Talatang 12 hanggang 13. Ipinapayo ang paggalang sa Panginoon. At ngayon, Israel po nandito pero nasa Pilipinas po tayo. Sige, buong daigdig ka mo. At ngayon, buong Pilipinas at buong daigdig, ano ang hinihingi sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos? Kundi matakot kayo sa Panginoon ninyong Diyos, lumakad kayo sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin ninyo siya, at paglingkuran ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng buong puso nyo at ng buong kaluluwa nyo. Naganapin ninyo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito sa inyong ikabubuti. So, sa hangad mo ng kabutihan ng tao, yan ang payo ng Diyos. Kaya ang payo ng Diyos ay ito, nasa Matthew 25, 45 o 24, 45. Mateo Kapitulo 24, talatang 45. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwala ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Yung pagkain ay yung mga aral na matutuwid para tanggapin ng tao para magkaroon ng kapayapaan.
So, hinahanap ng Diyos sa mga aliping tapat na matalino, gaya ni Lidimen, tapat siya at matalino, na ipinakakain niya kayo ng katotohanan. Sa pagkakatiwala niya kay Allah. Dahil si Allah, siya ang ama natin lahat, at siya ang lahat at para sa lahat. At sinabi niya sa Biblia 25, na anong ginawa mo dyan sa kalitlitan na yan na sumasampalataya sa akin? Hindi mo sa kanila ginawa, kundi sa akin. Sa 45, Mateo Kapitulo 25, talatang 40. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamalit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. So, ano mang ginawa mo sa tao, o sa nila lang, kay Kristo mo ginawa, o sa Diyos man. Dahil sila ang lumalang sa tao, at ibigin mo ang tao gaya ng sarili mo. Kaya kung mahal mo ang tao, huwag mo silang pinsalain, kundi iligtas nyo sila sa kapamakan. Dahil yan ang gusto ng Diyos. Dahil kung anong ginawa nyo sa kanila, ginawa nyo sa akin. So, kung gumawa ka ng mabuti sa kanila, ay ginawa mo sa Diyos. Dahil tayo lahat ay anak ng Diyos. At dapat tayo lahat ay magmahalan. Dahil yan ang sinabi ng Diyos. At iwasan na yung mga pagkakaalitan. Doon sa Efeso 4:31. Yes. Efeso Kapitulo 4, talatang 31 hanggang 32. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alisnawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So, yan ang importante gawin natin sa tao, na kung nagsasala sila sa atin, patawarin natin sila. Huwag natin gagantihan ng masama, dahil yan ay pagpapasiklab ng kaguluhan. So, maganda yung plano nyo, at yan ay aayon ng Ama sa ginagawa nyo. Dahil lahat ng mabuti na gawin nyo, ay ginagawa nyo sa Diyos. Kaya yung sinabi mo kanina na tayo magmahalan, mag-ibigan, maganda yan, plano na yan, at ipagpatuloy niya yan. At tiisin natin ang mga kabigatihan na tinatamo natin para magtagumpay tayo. Yan ang sinasabi ni Pablo doon sa Galacia 5:16. Galacia Kapitulo 5, talatang 16. Na huwag kayo mapagod ng paggawa ng mabuti. Wala na. Ito. 6:9. Sa SBB ba yun? O, sige, At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. So, yung sakripisyo na ginagawa ninyo para sa tao ay maganda ang plano ninyo. At yan ang kinagigiliwan ng Diyos. Dahil meron tao na mapagmahal sa kapwa, meron naman taong hindi maibigin sa kapwa at magbibigay ng karahasan. Kaya kilalanin yung mga tao na yon. Yan ang sinasabi ni Pablo doon sa Roma 6:16. Tandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkabahabagi at katisusuran laban sa kabanalan o aral na itinura ng Diyos, at lumayo kayo sa kanila. Kaya maganda yung ginawa mo. Sige, tuloy. Ngayon, pinamamalit ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan, at kayo magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Ibig sabihin, sarili lang nilang pakinabang ang ninanais nila, hindi ang pakinabang ng madla.
ang pakinabang ng madla ay yung kapayapaan na igagawan ng ating sakripisyo dahil ang Diyos ang magtatakda yan. Kung tayo talaga masunod sa Diyos, tataboy natin itong kapayapaan at wala nang kaguluhan dahil yung patayan, walang kwenta yan, walang kabuluhan yung patayan. Sinasaysay ko na sa inyo sa mga unang revelasyon ko na magpatayan kayo, walang kabuluhan yan. Isisilang din kayo ulit. At yan ay walang kapahingaan at walang kapahingaan, kapaguran lang ng laman. Kaya tigilan natin lahat ng mga bagay na yan para makamtan natin ang buhay na walang hanggan kung tayo'y masunurin at makinig sa aral ng ating Panginoon Jesucristo. Alam ko, dahil ang Panginoon Jesucristo ng panahon niya ay tinatakwil ng mga tao, ngayon, huwag na ninyong itakwil siya dahil kahit napatay na siya, ginagawa pa na rin niya tungkulin niya na iniligtas ang sangkatauhan sa pamagitan ng paghayag namin ng katotohanan, gaya de Lidimin, gaya yung iba pa dyan na nagnanais ng kapayapaan. Ipagpatuloy niya yan. Dahil yan, sabi ni Pablo, aanin natin kung hindi kayo mapagod. Alright? Marami nga sasalungat, pero huwag nyo intindihin yun. Dahil ang Diyos ay pumapanig sa mga taong gumagawa ng mabuti. Tandaan nyo, ha? So, kung magawa natin lang dito, magtagumpay na tayo sa pangako ng Diyos. Doon sa Levitico 26:6. Yung pamagat lang, maintindihan na niyo. Ang papala sa pagsunod. Hello! Saglit lang po at nagla-live si tatay. Saglit lang. Ayun na. Tuloy na. Alright. So, basahin nyo yun. Yung sinabi ko na ipagpatuloy yung mga gawang mabubuti Ito po yung sa Levitico Kapitulo 26. para mayroon tayong papalain. Kung sumunod tayo sa patakaran ng Diyos, meron tayong papalain. Kaya doon sa 6, matatagpuan yung kanyang pangako. Sige. Levitico Kapitulo 26, talatang 6. At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain, at maiga kayo, at walang katatakutan kayo, at aking papawin sa lupain ang mababangis na hayop, ni hindi dadaanan ang inyong lupain sa tabak. Alam nyo, ibig sabihin nito, yung mababangis na hayop, mga tao rin yan na mababangis. Ayaw nila ang mabuti. Mapapawi lahat yan. Tandaan nyo. Ang gusto nila mga puro kaguluhan. Oo. Aalisin ng Diyos yan sa buong daigdig. Silang mababangis at maghari ng kapayapaan kung walang taong mababangis. Ang Diyos po kasi nila, si Satanas. Kaya Talaga. ganun, puro kaguluhan ang hangad nila sa katawan. Kaya, ang bilin ngayon ng Diyos sa bibig ni Jeremias sa 17:5 ng Jeremias. Jeremias, Kapitulo 17, talatang 5. Ang Panginoon lamang ang dapat na pagtiwalaan. O sino ang Panginoon? Hindi ba si Allah? Siya lang ang pagkatiwala natin. Wala nang iba. Dahil ang pangalan niya, nalaman natin. Kaya ngayon, dahil alam natin ang pangalan niya, huwag natin gagamitin sa walang kabuluhang bagay. Tandaan nyo, ha? So, yung sa mga nagtatanong po, yung tunay na pangalan ng Diyos. Huwag niyong gagamitin sa walang kabuluhang bagay. Ano yung walang kabuluhang bagay? Yung patayan, alitan, at pagkakalit. Yan ay walang kabuluhan. Gamitin din natin ang pangalan ni Allah sa ikabubuti natin lahat. Ito po, para po ito sa nagtatanong kung ano daw yung pangalan ng Diyos. Ito po ang sasabihin ko sa inyo, babasahin ko po Exodo Kapitulo 20, talatang 7. At sa lahat po ng mga nagtatanong kung ano yung tunay na pangalan ng Diyos, pakinggan nyo po itong mabuti. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi ari ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Yan po, napakaliwanag. Ginamit natin ang pangalang Allah at siya ang totoo. Kaya gamitin natin ito para sa kabubuti ng ating kapwa, para makamtan na natin ang kanyang mga ipinangako
doon sa Levitico 26:9. Dahil sa 6, sinabi niya, magbibigay siya ng kapayapaan, susunod yan, magbibigay na ng kasaganaan para pakinabangan natin lahat. Sa 9 po, at lilingapin ko kayo, at palalaguin ko kayo, at pararamin ko kayo, at papagtitibayin ko ang aking tipan sa inyo, at kakanin ninyo ang malaong kinamalig, at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago, at ilalagay ko Ang tabernakulo, tabernakulo sa gitna ninyo, at hindi ko kayo kapopootan. alam nyo ang mga tabernakulo, yan ang mga taong ginagamit niya para sa kabubuti natin. Isa na yan si Liliben, na siya ang binigyan ng Diyos ng karapatan, dahil kahit na mahirap ang kanyang tungkulin, sinabi ko sa kanya na tiisin niya yan para magtagumpay na tayo lahat kung tayo magkaroon na ng pag-iibigan at pagmamahalan. Wala nang alitan, wala nang awayan, mapayapa na ang daigdig at doon tayo pasasaganain dahil pangako niya na gagawin niyang paraiso ang Pilipinas kung tayo'y matalimahin. Pero kung hindi tayo matalimahin, sinabi niya, nagugunawin niya ang Pilipinas. Gusto ba ninyo yon? O, wag na, wag mangyari ha, dahil ayaw ko mangyari yan. Kagaya ni Jesus, ayaw niya mangyari yan. Kaya tinuro ni Jesus ay ito. No, sino man sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil hindi sinugo ng Diyos upang hatulan niya sa libutan, kundi upang ang salibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Kaya siya ang binigay ng Diyos na tagamapagitan sa atin para tayo naman ay magkaroon na ng pagmamahalan, pag-iibigan, para darating na kasaganaan, para wala ng alitan, wala ng patayan, mapayapa ng mundo. Dahil hahawin ng Diyos si Satanas sa manunukso. Dahil si manunukso na yan ang dahilan kung bakit kayo nagkakalit. Para wala ng problema, itatali na niya sa impyerno si Satanas kung tayo ay sumunod na. At kung hindi naman po sumunod, mapapalitan ng karahasan. ito po ang pangalawang pamagat, Levitico Kapitulo 26, pangalawang pamagat, talatang 14. Ang parusa sa pagsuway ay ibinabala. O yan ang kapalit, ang kanyang pangakong kapayapaan kung hindi tayo tatalima, kung susuway tayo sa kanyang gusto, tayo magtatamo ng tinatawag na kapighatian sa mundo. At ayon po sa pastor, kung naalala nyo ra po yung kwento ng Atlantis, yung bansa na inilubog ng Diyos, karugtong lang daw po yan ng bansang Pilipinas. At ipinakita yan sa akin noong 1970s. Pinaglakbay ko ang medium ko at pumunta sa ilalim ng dagat at nakita niya yung Atlantis na lumubog at yung mga taong nangawan naging tubig. Yung kaluluwa niya ay tubig, lumalakad sa ilalim ng tubig. At yan ang mga naghintay ng kaligtasan. Dahil ang Atlantis, karugtong lang ng Pilipinas. Hindi ko alam kung nasa norte o nasa bandang Mindanao. Pero karugtong daw na Pilipinas yan na inilubog ng Diyos noong panahon niya. Dahil yung Atlantis ay pugad ng mga tulisanan magnanakaw. Yung mga tinatawag na pirata. At doon na nilalagay yung mga ginto na ninakaw nila sa mga barko na dumadaan. Ay ang Pilipinas po ay isa rin po sa nabansagang pugad ng tulisan at pagdanakaw. Ibig sabihin po yung nangyari sa Atlantis ay pwede ring mangyari sa bansang Pilipinas dahil nakababala na po yan. Alright, kaya ayaw ni Jesus na mangyari yan at ako ay ayaw ko rin na mangyari yan. Kaya bilang tagapayo na kapatid niyo, ipinapayo ko na sa inyo at binabalita ko na sa inyo panahon darating na baka magaya tayo sa Atlantis. Dahil ang Pilipinas, kita nyo Pilipinas, isla lang yan. Saan nakatungtong yung isla na yan? Bato lang yan na marurupok. May bulkan dyan sa ilalim, tandaan nyo. Kaya yung Atlantis, pumutok ang bulkan at gumuho yung haligi ng isla. Alam nyo mga bato na yan? Yung tinatawag na yung bato, yung ginagawa niyong Ang adobe. adobe. Mga bato lang yan. Madali lang magunaw yan kapag ang bulkan ay puputok. Tandaan nyo, wag namang mangyari
Dahil yung mga lindol na naramdaman nyo, yan ang warning. Hindi po ba nung nakaraan lang taon, tatlong bulkan ba yun o 4 o 5 bulkan yung nag-aalboroto na Slight lang yon, hindi pa yon tunay na pagsabog ng bulkan. Ang tunay na pagsabog ng bulkan, pati lupa na kanyang kinaroonan ay guguho. Tandaan nyo, kagaya nangyari rin dyan sa Samba. Dyan sa dulo ng Batangas. Anong tawag yon? tataal? Taal. Nasa karagatan yung bulkan. At yung isla doon, yun kinaroonan niya. Baka gumuho na yung Taal. Kung ulit-ulitin pa niya yun, dahil umuuga na yung Taal at puro burak na lumalabas. Ibig sabihin, lumalambot na yung mga adobe at malapit nang gumuho. Baka ganyan na mangyari sa ating Pilipinas. Tanda nyo. Dito lang po sa sa parting Bulacan, marami na po ritong mga lugar na ano na po sa tubig. Dahil yung mga lindol nung unang pang panahon, 1.5 meter na ang pagbaba ng Pilipinas. Bumaba ng 1 metro at kalahati. Ang laki ng binaba ng lupa. Ay kung bumaba pa yan, ano mangyari sa Pilipinas? Di puro tubig na ang mga bahay. Tandaan nyo ha. Yun po yung banta ng Ama na sinabi po sa pastor na ilulubog niya ang kanyang bayang Pilipinas kung hindi magtitino yung lahat ng mga tao. Kaya nga, pinapayuhan ko na kayo na pagbuti na natin ngayon yung pagpapalaganap ng ating pag-ibig sa kapwa para maganap na yung kapayapaan, wala nang alitan, iwasan na yung gulo-gulo, iwasan na pagtatalo ng relihiyon. Isa lang ng Diyos. Ang mga relihiyon ay sumasamba sa isang Diyos. Anong dahilan bakit nagkakaiwalay mga relihiyon? Dahil mali-mali ang pag-interpret nila ng mga Ibig salita ng sabihin Diyos. po, nasa mga mangangaral po ang pinagmumula ng pagkakabahabahagi. Talaga. Dahil yung mga nangangaral, kanya-kanyang jackpot, kanya-kanyang pagpapayaman. Yan ang ginawa nila. Maibigin sa salapi at hindi maibigin sa mabuti. Tandaan nyo dahil yan ang inalok ni Satanas. Kagaya na lang ni Pastor Kibuloy. Biktima sila ni Satanas. Kaya huwag kayong pagagaya. Dahil ako, matagal na ako nangangaral. 49 years na ako. Hindi pa ako yumaman. Tandaan nyo, ni isang kusing wala sa bulsa ko. At kung pupunta po kayo dito sa Karan ng Langit, ang sambahan po namin isang dampa lang. At saka pera pag-usapan. Tingnan nyo kung may pera kami. Wala. Kahit nga ulam namin dito, kangkong toyo. Hinihintay lang namin ang bigay ng tao bilang awan nila sa amin. Yan lang ang inaasahan namin. Wala nang iba. Tandaan nyo ha. Hindi kami naghangad ng maraming pera. Kundi kung ano lang ibigay ng tao, yun lang. Kahit na 20 pesos, 10 peso. Ito po, isa sa nag-comment po sa amin na kami daw po ay walang pinagkaiba kay Kibuloy. Ito lang po sasabihin ko sa inyo, no? Si Kibuloy po sobrang yaman, kami po sobrang hirap. Tanungin nyo nga po kung si Kibuloy nag-uulam ng toyo, patis, asukal. Huwag nyo kami gagaya kay Kibuloy. Ang layo po namin kay Kibuloy. Suriin nyo kami mabuti. Huwag kayong bintang ng bintang. Iwasan nyo yan dahil bawal ang magbibintang. Suriin nyo kami. Lumapit kayo. Para makita nyo. Huwag kayong maghaka-haka ng sarili. O hindi po kaya yan itinuro lang ng mga nangangaral sa kanila. Magsiyasat kayo. Huwag kayong maniwala sa mga balibalita. Dahil ang balibalita, may mga peke, may mga totoo, at maraming hindi totoo. Tandaan nyo Yung pong mga peke talaga, yung mga nagpayaman, yung mga mayayaman na relihiyon ngayon, sila yun. Okay, basahin ko sa inyo Okay. Timoteo, Kapitulo 3:1. Timoteo, Kapitulo 3, talatang 1. Tapat ang pasabi, kung ang sinuman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Alam mo ibig sabihin ng obispo? Mataas na tungkulin ng isang bayan o isang relihiyon. Yan ang tawag ng Diyos ay obispo.
mataas na rangko, mataas ang tungkulin niya, at ang obispo ay walang kapintasan. Sabi, di ba? Ano yung kapintasan? Ito po. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan. Oh, ano yung kapintasan? Yung makakasira ng kanyang samahan, wala. Ha? Ano pa? Asawa ng isa lamang babae. Yan ang isang obispo. Isa lamang babae asawa niya. Dahil kung marami na siyang asawa, hindi na obispo yan. Tandaan nyo ha. Ano pa? Mapagpigil, mahinahon ang Alright. pag-iisip. Hindi maras ang pagpapasya, mahinahon, magsalita, at malinaw. Ano pa? Mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Oh, sapat na makapagturo ha. Hindi kinakapos ang kanyang itinuturo. Ha? Walang makapantay sa kanyang pagtuturo. Kagaya ni Jesus. Ano pa? Hindi magulo, hindi palawan, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi. O yan ang isang obispo. Hindi pwedeng makikipagtalo, malumamay magsalita, maamo, at upang sa ganon, mahikayat na yung mga taong mababagsik para sila'y maghinahon ng panalita. Kaya niyang kontrolin sila sa pamagitan ng kanyang kaamuhan. Ibig sabihin yung pagpapakumbaba. Dahil lang magmamataas, tandaan ninyo, hindi yan ang obispo. Ang obispo ay mapakumbaba at sapat na makapagturo, hindi matakaw ng salapi. Tandaan nyo ha, kung salapi pinag-usapan, demonyo na ang naghahari dyan. Ang sabi po pati ng Panginoong Jesucristo, kung nais mo na ikaw ang pinakamataas, ikaw dapat ang magiging lingkod. Malaga, kung sino magnais maging mataas sa inyo, ay magiging lingkod ninyo. Alam nyo, lingkod, ang tawag ni Kristo yan ay anak ng tao. At sa English version naman ng Biblia, anong tawag yan? Son of man. Son of man. Pag sinabing son of man, utosan lang ng mga tao. Yan po ang yung mga nagnanais maging mataas. Namamahalang mabuti na kanyang sariling sangbayan. Ayun dahil kung di mo ba pamahalaan mabuti sa sarili mong sambayan, magkakagulo yan. Alright. Kaya mo pamahalaan ang iyong sambayan para hindi magkagulo, para naiwasan yung patayan, alitan, gulo-gulo, at ang ituro mo ay pagmamahalan. Yan ang tunay na gusto ng Diyos, na tayo lahat ay magmahalan at magkaisa ng pag-isip. Para sa ganun naman, gawin na niya ang kanyang tungkulin, na tayo naman ay pasaganayin niya at bigyan niya ng kapayapaan upang tayo matulog at wala nang abala sa ating buhay. Na sinusupi lang kanyang mga anak na may buong kahusayan. So, yung mga anak mo ang supilin mo. Huwag mong tustusan na makipagdigma. Huwag mong tustusan na makipagpatayan. Supilin mo sila. Get nyo? Ibawan mo ang kanilang plano dahil mapusok sila. Ano ba? Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sangbayan, paanong makapapamahala sa iglesia ng Diyos? So, paano nyo pamahalaan ang iglesia ng Diyos kung di nyo kayang pamahalaan ang sarili ninyong sambayanan, ang mga sinasakop ninyo, husayin ninyo ng pagpapala sa kanila sa salitang kapayapaan. Ang kapayapaan, maraming kahulugan, maraming sistema na ginagawa para maging mapayapa ang tao. Ito po yung nangyari. Hindi baguhan, baka siya kung magpalalo. Dito maraming nangyayari, mga nagtanggap na ng mga Diyos, ay mahulog sa kaparusahan ng dyablo. O yan. Dahil sa taas ng posisyon, sila na raw yung mga Diyos. So, huwag magmamataas sa sinuman. Kung siya talaga ay anak ng Diyos, ipakita niya na ang Diyos ay nasa kanya. Dahil ang Diyos ay pumapatnubay sa kanyang mga hinirang. Tandaan nyo ha. Dahil lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ni Allah, sila ng mga anak niya. Okay, basahin natin doon sa Roma 8:14.
Roma Kapitulo 8, talatang 14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. O, gets nyo? O, sino ngayon ang pinapatnubay ng Espiritu ng Satanas? Sila ba yun? Hindi ba sila yung nagpapayaman? Matatakaw na salapi. Ang Diyos nila ay si Satanas mismo. Yan ang sinabi ni Jesus. Dahil ang Satanas ay nag-uudyok ng kayamanan. Kaya pag ang kayamanan na yan na kinuha sa masama at sa masamang pamamaraan, ay hindi sa Diyos galing yan. Dahil ang Diyos ay nagpapayaman sa magandang pamamaraan. Yung negosyo mo, uunlad. Lahat ng gawin mo, iuunlad. Pati bukid mo, uunlad. Pati mga ubasan mo, uunlad. Pati mga gulayan mo, uunlad. Kaloob ng Diyos yan na pagpapayaman. Pero yung nakaw na kayamanan, galing kay Satanas yan. Tandaan nyo yung pag-aangkin ng kayamanan na hindi iyo. Kaya wag mong angkinin ng kayamanan na hindi iyo. Alright. Pag hindi iyo yan at nanakawin mo yan, ikaw na ang tinatawag na anak ng May demonyo. sinabi po si Propeta Isaiah sa lahat daw po ng mga masasamang pinuno ay pinagwikaan niya. Kaya nga, Isaiah matatakaw sila sa 56, lapiyan. Walang 9. kabusugan, lahat yan. Basahin po ba natin? Sige. Kayong lahat ng mga hayop sa parang, kayo'y magsiparitong lumamon. O kayong lahat ng mga hayop sa gubat. Ang kanilang mga bantay ay mga bulag. Silang lahat ay walang kaalaman. Silang lahat ay mga piping aso. Sila hindi makatahol, mapanaginipin, mapaghiga, maibigin sa pag-idlip. Tulog lang ng tulog, pero Okay. mayayaman na. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kanyang pakinabang. O yan ang mga angkan ng demonyo. Sariling pakinabang ay hindi nararapat. Dahil ang kayamanan na binigyan ng Diyos sa mundong ibabaw, para sa lahat ng tao yan. Lahat ay pagbigyan. Dahil lahat tayo ay nilalang ng Diyos na dapat makinabang sa grasya na binigyan ng Diyos sa atin. Yan ang kayamanan ng daigdig. Kayamanan sa lupa, maghinto. At gagawin pilak. Gagawin pera. Dahil meron kayo sinasabi ni Miranda na meron kayong backup na ginto at maging pera ngayon. At yan ang dapat paginabangan ng lahat ng tao. Dahil tayo lahat ay anak ng Diyos. Tandaan nyo yan. Huwag maging matakaw ng sino man sa inyo. Dahil ang matakaw na salati ay anak ng demonyo. Tandaan nyo yan. So, marami pa akong sasabihin. So, ang bilin ng Diyos ay mga aralan, mga turuan ng bawat isa sa atin para hindi tayo maligaw. Ito Huwag po yung payo naman ni Propeta Isaiah ulit. Sige. Isaiah Kapitulo 1, talatang 18. Magsiparito kayo ngayon na tayo magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang yebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. O, ibig sabihin yan, kahit na kayo saksakan ng makasalanan tao, patatawarin kayo ng Diyos. Sa 19 po. Basta magbalik loob lang kayo sa Diyos at tayo lahat ay tatanggapin niya. Dahil yan ang mga pangako niya sa mga propeta na pag tayo magsisi, tatanggapin niya tayo, patatawarin at pababain niya ang buhay natin. Ito Alright? pa po ang maganda nito. Kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. O ano yung buti ng lupa? Yung kayamanan ng lupa. Di Gulay, magkakaloob. palay, prutas, ano man na nilalang ng Diyos sa ibabang lupa. Pakikinabangan natin lahat yan. Pasasaganahin niya ninang lupa. Dahil mayroon tayong ina na magbibigay sa atin ng supply ng pagkain natin, pangailangan.
para tayo mabuhay sa Espiritu at upang tayo makabalik sa Diyos. Dahil yan ang usapan nila ng Diyos noong unang panahon. Ano sabi niya sa ng lupa? Bigyan mo ako ng alabok. Bakit po? Gagawin nating tao. So, yung alabok na binigay ng inang lupa sa kanya, binigay naman ng Diyos ang kanyang Espiritu. Yan sa lupa na yan, na siya yung ating katawan. Tandaan nyo ha. Kaya yung katawan natin, dalawa pagkatao yan. Taong laman at taong Espiritu. Kaya yung taong Espiritu na ating kaluluwa, kailangan magbalik sa Diyos. Tandaan nyo ha. At yung katawan, ibabalik natin sa ating inang lupa. Dahil yan ang tunay na patakaran. Ito pong pinapabot po ni ng lupa sa lahat po ng mga nagkikremate. Ayaw na ayaw po ng Diyos yung sinusunog yung mga patay. Kailangan daw pong ibalik yung lupa sa lupa. Yung katawang lupa, ibalik sa lupa. Huwag susunugin. Bakit? Kirimik yung tao. Ibig nyo sabihin, patayin nyo pati mikrobyo. Hindi mapatay mikrobyo, hindi masunog, tandaan nyo. Sinusunog na yung COVID. Buhay yan, mikrobyo na yan. Yan tinatawag micro enemy. Ibig sabihin po, nakalabag na sila na ang katawang lupa ay ibabalik sa lupa. Talaga. Yung plano yung cremation, pakulo lang ninyo yan para magyumaman kayo. Para sila kumita. Para kumita kayo ng pera sa tao. Kaya plinano yon ng isang vaccine para i-cremate nyo lang ng mga tao para magkapera kayo. Nasa Biblia po yan. Ito po, Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 7. At ang alabok ay mauwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. O paano makabalik sa Diyos ang diwa nyo? Hindi naman kayo magsisisi. Kailangan pag ibalik nyo ang diwa nyo o kaluluwa nyo o espiritu nyo, banal na. Dahil ang Diyos ay banal. Pag hindi nyo banalin yung kaluluwa nyo yan, hindi nga tatanggapin dahil walang makasalanan na makakarating sa langit. Tandaan nyo. At paano po makakabalik ang katawang lupa kung nakremate na? Naging abo na. Kaya nga, bawal yan, ginagawa nyo. Plano lang ninyo yan para yumaman kayo. Kaya so, iwasan niyo yan, mga plano-plano yung masama, ha? At kawawa naman po yung tao. Namatay na, sinunog pa. Diyos Bakit? ko po. Wala na naramdaman doon. Wala nang katawan nyo. Ay, wala nang kaluluwa Kaso yun lang po, eh. nakakaawa naman yung mga tao na matay na susunugin pa. Ang batas, ibalik sa lupa yung laman. Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, mag-isip po kayo. Kawawa po yung mga kamag-anak nyong namatay na sinusunog pa. Kayo kaya yung lumagay sa lugar nila. At isa pa, yung kaluluwa, hindi naman masunog eh. Maligaw yan. At hindi makabalik sa Diyos. O paano makabalik sa Diyos yan? Huwag po kayong Kung paloko. walang tagapagligtas sa Kanya. Paano mo haliligtas sa isang kaluluwa? Kaluluwa ay hindi naman na banal. So, magpakamanal kayo. Para pagkamatay natin, tayo lahat ay pabalik sa langit. Nasaan? Pinanggalingan natin. Tandaan nyo ha. So, paano makabalik sa langit ang kaluluwa nyo? Ay puspos ng kasamaan. Tatanggapin ba ng Diyos yan? Hindi po. So, para tanggapin tayo ng Diyos, banalin natin ang ating katawan o espiritu para tanggapin ng Diyos pagkamatay natin. Tandaan nyo ha. Yan ang gawin ninyo ngayon. Ito na- Magpakabanal kayo, sabi ng Diyos, sapagkat ako'y banal. Ito po yung ating pong huling mensahe, Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ano yung kahatulan? Judgment. Kung ikaw ay mahatulan sa impyerno, doon ka. Pero kung mahatulan ka, papunta sa buhay ng walang hanggan, mapalad ka. Kaya ito, mga bagay na ito na tinuturo namin sa inyo, ay talagang nangyari na at mangyayari muli.
kung hindi tayo tumalima sa utos ng Diyos. At kung wala kayong tiwala sa Diyos, yan ang malaking pagkakamali ninyo. Dahil ang Diyos lang ang dapat pagkatiwalaan. Mapalad ang may malinis na puso at makikita niya ang Diyos. Tandaan nyo ha, kaya yung puso nyo, linisin nyo para makita nyo ang Diyos. Dahil pangako niya yan, lahat ay makikilala ko at wala na magtuturo sa kanyang kapwa. O, kita na. So, Kahit na kami, hindi na kami pwede magturo. Kung kilala nyo ang Diyos, bakit pa kami tuturo sa inyo? banal na Magtuturo. espiritu na po magtuturo sa kanila. Tandaan nyo yan ha. Dahil yan ay pinangako niya na ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. Eh bakit kayo hindi nabuhusan ng espiritu? Ano nabuhusan nyo? Espiritu ng demonyo? Espiritu naman po, Nyo. love daw. Kung espiritu ng demonyo, huwag nyo tatanggapin. Espiritu ng Diyos lang ang tanggapin ninyo. Dahil ang Diyos ay espiritu, sabi ni Jesus. At ang kailangan na sumamba sa Kanya ay sasamba sa espiritu at katotohanan. Get nyo? So, kung sasabayin nyo ang Ama sa espiritu, siya ang magtuturo ng lahat ng mga bagay sa inyo. Na ikabuutin nyo. Dahil tayo lahat ay anak niya. Hindi ba binanggit ko na sa inyo? Pag mayroon siyang pinapatay na tao, kagaya nangyari doon sa ibang bansa, Israel, Sa bansang India na lang, dami nagkamatay doon. Halos ubusin yung tao ng bansang pag India. may pinapatay siya, umiiyak din siya, makakala nyo. Habag na habag siya sa kanyang mga anak na pinapatay niya. Pero wala siyang magawa dahil siya mismo ang nagbigay ng kaatulan. Kaya lahat ng anak na Suwail, talaga mahatulan lahat. Pero lahat na mababait ay mahatulan sila ng buhay na walang gas. Yan nyo. So sana, yung pagbabago na hinintay ni Jesus, magbago na tayo lahat sa pamagitan ng kanyang anak, ang kanyang tinuro. Sundin natin siya para tayo mailagay sa wasto. Okay? Dahil wala tayo ibang pagkatiwalaan, kundi ang Espiritu ng Diyos. Huwag kayong magtiwala kay Espiritu ni Satanas na magpapayaman sa inyo. Ang Diyos ay payayamanin tayo kung tayo'y masunurin na lahat. Isasama po kayo ni Satanas sa impyerno habang panahong paghihirap at pagdurusa. Okay? So, marami pa ako sasabihin. Kung meron kayo hindi naintindihan, sinabi ko sa inyo, magtanong kayo. Mayroon lang tanong dyan eh. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nakikinig ng mga tunay na aral ng katotohanan ng ating pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama. Siya nawa. Maraming salamat po.